Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Happy Tuesday mga kabrigadang Pinoy Survivor. Happy Tuesday. Tuesday nga ba? Okay, so Tuesday na. Isang panibagong week na maulan. Ingat lang kayo sa baha at mga landslide wherever you are. Magandang tanghali, magandang gabi, whichever the case may be. Good morning mga kabrigada. So, naman pala nagkasundo na sila. si Kalbo, si Expo, di ba? Si Expo, ex-police. Happy Heroes Day nga pala, no? Happy Heroes Day. So, sana magpakabayani tayong lahat, no? Self-sacrifice. Iniisip nyo kung anong makakaigi sa bansang Pilipinas at sa mga kapwang Pilipino natin. You are not going to think of yourself, but you're thinking of the greater good. That's what our heroes are made of, no? Hindi kinakailangan pumunta kayo sa gera, hindi kayo kinakailangan kung makipagbakbakan, makipagbarilan kung kanino man. Pwede kayong maging hero kahit saan kayo nandoon. Yung mga OFW natin, ang mga bagong mga bayani natin, pagkat dahil sa kanila, dahil sa inyo, na mga Pilipinong nasa abroad ay nagpapadala kayo ng mga remittances ninyo, which is a lot of help para sa bansa natin. Yung isipin nyo na yun ang sumasalba sa ating foreign reserves, no? At yung mga Pilipino naman dito sa Pilipinas, nagpapakabayani rin kayo sa ano man ang ginagawa nyo, because in your own little way, kahit katiting lang, nakapag-ambag kayo. Yun ang tamang salita eh. A hero nag-aambag para sa kabutihan ng lahat. Kahit hindi yung basta meron kayo na itutulong para sa inyong kumpanya, wherever you are, private sector o kaya sa agency ninyo, sa government, may naiambag kayo. Hindi kagaya nitong si Expo. Siga na, abusado pa. Do you think he is a hero? No. In fact, na-dismiss pala siya. May kaso pala siya noon. Paano nyo paniniwalaan ng isang tao na nagsasabi na siya pa ang parang naapi sa kanyang press con? Do you have the moral ascendancy na imagine na-dismiss pala sa serbisyo? Na-dismiss because tumanggap kayo kasama mong mga kapwa polis mo, 10 yata sila, na kasama yung station commander, na na-dismiss sa serbisyo kasi tumanggap kayo ng 650,000, yun yung kwento, 650,000 para palayain yung 2 Chinese national na nahulihan ng 1.5 million worth ng shabu, no? So, sasabihin mo, kawawa naman ang iyong mga anak at iyong pamilya. Abay, loko-loko ka pala eh. Paano yung pamilya nung mga magiging biktima nung pinalaya ninyong 2 Chinese national na meron palang bit-bit na 1.5 million na shabu? So, mga nagtutulak ito ng droga, mga member ng sindikato. Paano yung mga anak at pamilya nung sinira ninyo? Kasama kayo sa mga animal kayo. Mga animal kayo. Aga-aga, no? So, ay, nako. Pilipinas kong mahal, no? Clemente Visco, good day, mga kabrigada, polisyon, at dismiss pa sa service, tumpak. Katakwayo, thank you for commenting, ha? Dismiss pa sa serbisyo, hindi retired, dismissed. Ibig sabihin, walang pensyon. Buti na lang, no?
na-dismiss. Pero bakit siya nasa gobyerno pa rin? Bakit, according to Attorney Raymond Fortun, may mga nag-message sa kanya, 3 na yata, na nagsasabi na siya ay connected sa judiciary. Judiciary. Baka layason pa siya, no? Ano? Grabing kaarugante, ng taong yan, no? Kaya pagka pinapanood ko yung video, napapanood ko, nanggigigil ako, Ang dapat sa kanya, parang style John Wick, no? John Wick number 5. John Wick 5. Sequel, no? Excommunicado. Excommunicado, 'di ba? Lahat ng mga hinahabol siya at binabaril. Si Expo, si Pinsan Gonzales, Pinsan, dapat sa'yo excommunicado. Kasi isa ka pa lang, scalawag of society. Paano yung pamilya mo, nakakaawa? Paano yung mga anak mo? Hindi ka ba naawa doon sa binatukan mo at tinutukan mo? May pamilya rin yun. Ikaw lang ba ang may entitlement? Ikaw lang ba yung may right na alalahanin? At ngayon, meron kang victim card pa. Ikaw pa biktima? At hindi daw, hindi daw natin nadidinig ang buong kwento. Siraulo ka pala. Alam mo, hindi mga brigada, mga Pilipino na nanonood. Immaterial kung nalaman yung kwento mula noon hanggang sa dulo, yung nabidyohan. Hindi nga kompleto yung video kasi natakot din yung nag-video, nag-upload because tinakot nga At natakot dahil sa merong pulis, merong nagkakasa ng baril. May baril. Hindi pa doon yung video, di ba? So, walang immaterial yon because yung sa mga pangyayari, kitang-kita, ikaw ang nambatok, dinagukan mo, hinampas mo, at kinasahan mo ng baril. Wala naman baril yung tao anong klaseng dedepensa ka? Wala naman baril na pinakita, wala ngang ice pick, wala ngang weapon. Nako, muntik pa nga matumbe, di ba? Tapos kawawa. Siya pa ngayon yung It's immaterial even if we do not hear the whole story. Hindi namin nakita because whatever happened, it does not entitle you na sapakin mo yung tao. Because yung freedom mo will end at the tip of the nose of that person. Si Cyclist Alan. Pagbukas mo yung kotse, pagbaba mo, minura-mura mo na, tapos nun, sinapak mo pa, tapos nung parang babalikan ka, at paano yun ba? Inagarbyado mo ako ba't mo ko sasapakin? Biglang bumunot ka ng baril, kasak-kasak ang ganyan. Di ba? Arugante. Hindi tama yun. Kahit sa mo daanin, arugante ka talaga. Dapat sa'yo talaga kasuhan. Okay. So, ngayong araw ng mga bayani, allow me to tell you, Cyclist Alan, sana nadidinig mo ako, Please like, share, and subscribe para madinig ako ni Cyclist Alan at saka nung uploader, nung netizen na uploader. Huwag kayong magpapatakot. Ngayong araw ng mga bayani, magpakabayani rin kayo. Mag-ambag kayo. Kudos to Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. At siya'y nagbitaw ng salita na hinihikayat kayo na to move forward at pailan nyo ng kaso. Huwag kayong magpapatakot. Huwag kayong magpapatakot. Kasi pagka nagpatakot kayo, wala na mangyayari. Laya yung tao. And then what? Ilang Pilipino pa ang mabibiktima ng ganyang tao, makagaya niya. Maganda kasi mag-file kayo ng kaso.
Huwag kayong matakot. We will protect you. If prayers will not protect you, what will, di ba? Or physically, we will protect you. Yung team ko, yung ako mismo, o kaya yung mga team ko na Scout Ranger, we will protect you 24/7 kung natatakot kayo. If somebody threatens you, we will threaten them. If somebody will poporma ba na put you in danger, we will kill them for you. No? Or we will be killed for you. No? Hindi, wag ka matakot. You move forward. Kasi yung napanood ko na sinasabi sa media na sumagot ka sa message kay Attorney Fortune na nagpapasalamat ka sa tulong niya at sa offer niyang help, pero na ayaw pumayag ng pamilya mo. Oh, yung pamilya ni Cyclist Alan, magpakabayani kayo, no? Yun lang ang ambag ninyo. Huwag kayong matakot. Kumapit kayo sa langit. Even if I walk to the valley of the shadow of death, yung makasatanas yan eh. Labanan natin. No? Labanan natin. God will protect you. And we are offering yung tulong namin for free. Kahit kung kinakailangan kaming sumama sa iyo, kahit saan ka pumunta hanggang sa matapos to. Kahit doon kami matulog sa labas ng bahay mo, okay lang sa amin. For free. No? We will protect you. No? That is from the heart. From the heart. Ayaw ko kasi na may inaapi eh. We will drop everything yung ginagawa namin. And you just contact us. You contact me. You contact me and then you connect with me sa FB message, no? Dado G. Enrique. No? Dado G. Enrique. You message me. And then I will go to you and make sure na nandun ako at yung mga kasama ko. No, na we will protect you 24/7. You have to move forward. Huwag niyo isipin yung sarili niyo, isipin niyo yung mga kapwa Pilipino niyo. This has to stop. And it will, parang China yan eh. Parang yung ginagawa sa sa West Philippine Sea. Kasi kung sige kayo magpapabuli, file ng mga reklamo, walang mangyari. Yun nga pagka hindi ka tumayo sa kung ano yung karapatan mo, wala continuously na mabubuli ka, mabubuli yung ibang kapwa Pilipino. So ang advice ko sa inyong dalawa, ikaw si Cyclist Alan at si Uploader, wag kayo magpatakot. Kasi yun ang gusto nila, matakot kayo. Ganon din ang China, gustong matakot tayo. Gusto natin na pumalag yung Coast Guard natin, gusto natin pumalag yung Armed Forces natin, tapos yung pala, tayo mismo mga citizens, wala, natatakot, magpapatakot. Anong klase, di ba? At pagka hindi kasi kayo nag-master ng courage ninyo, at isinalang-alang-alang ninyo sa langit, yung proteksyon ng langit, walang mangyayari. Lalaya sila, tatawa lang sila. Nag-offer nga si Mayor Belmonte na the Quezon City will offer legal assistance saka protection And if you think it is not enough, you contact us, you contact me. Dado G. Enrique, message me, no? Kung sana nga, nadidinig mo ako I will be there for you. Huwag ka matatakot. Kasi yung mga ganyan. At kayong mga polis, no? Mga polis, na nag-a-attempt at nagbabalak-balak na kampihan patong si Pinsan Gonzales. Baka maniwala kayo, pinsan ko yan Si Pinsan Gonzales. Kasi Gonzales din ako no? Middle name ko.
ano, wag nyo nang ituloy kasi mali naman eh. Ba't kayo kakampi dyan sa ano? Ba't kayo yung sympathy ninyo dyan mapupunta? Ano mas maganda? Madinig ng mga taong bayan, we protect our own or we protect the Filipino people. Di ba? Yung sweldo ninyo nanggagaling sa Filipino people eh. Ikaw, Willie Gonzales, di mo ba naisip na bago mo binatukan yung tao, bago mo kasakasahan ng baril na ganyan isa yan sa nagpapasweldo sa'yo. Animal ka. Hindi talaga. Pick somebody your own size, no? Senior ka na pala eh. Hindi na dapat ganun yung asta mo. Tapang-tapang mo eh. Wala ka namang ikakasa na hanggang baril kang kakasa kasi. Sabi ko nga doon sa huling vlog pinapakita mo lang na tamukyo ka eh. Tamukyo kasi you do not leave the house na na ganun. Wala mong naka-chamber tapos sa paglabas mo nang mabato ka sabay doon kakakasa. Loko-loko. Stupid. O ayun, buti nga sa'yo, tanggal ka ng lisensya. Sana nga matanggal yung lisensya, yung binawi na yung baril mo. Nakuha na yung ano mo. Paano ngayon? How will you defend yourself? Paano kung excommunicado ka? Paano kung ang daming vigilante ngayon na gustong upakan ka? Ikaw ngayon ang matakot. Paano ko si Wawawi nagalit din. At sabi nga ni Mayor Belmonte, people like this should be held accountable. Kita mo? Dapat ma-audit. Ay, nako. Ron David, Sir Dado, mayabang talaga si Police Patola. According to Daily Tribune, the driver of the vehicle who identified himself as Wilfredo Willie Pinsan Gonzales, the Daily Tribune found is a 63-year-old former Quezon City policeman. Quezon City policeman assigned at the QCPD Station 9 in Anonas. Kaya pala na parang ang babait sa kanya ng mga taga-QCPD. Gonzales was ordered dismissed by the Office of the Ombudsman. Okay? Along with 10. Tama 10 others, including his station commander in 2000, for releasing 2 Chinese nationals in exchange for 650,000. Mukhang pera pala yan Ombudsman. Napatunayan The 2 Chinese nationals, Jimmy Tan and Albert Ko, ito yung nawala, were found to be carrying some 1.5 kilograms of methamphetamine hydrochloride shabu when they were arrested. So nagtutulak ng droga itong itong mga walang yan na naaresto, na ma-incheck. Again, kalaban talaga ma-incheck Medyo may hangin yan, hindi lahat na-incheck. Medyo may hangin yan, a retired batchmate of Gonzales told this reporter. Pinalaya nila in exchange for money. Kaya nga na-dismiss sa serbisyo, tapos ngayon, siya pa yung nagpapaawa sa press conference. Tapos mga polis na seemingly kinakampihan pa ninyo. General Acorda, kayo, you offer protection dito sa taon to. Huwag niyo nang hintayin na huwag kay Gonzales doon sa inapi niya, doon sa cyclist at saka doon sa uploader. Anong gusto niyo? Yung mga tao matakot sa inyo, mga pulis? O mahalin kayo ng mga tao na siyang nangako kayo na poprotektahan ninyo to serve and protect? Animal. Wala akong sa iyo, magaling ka, General Acorda, kaya I hope na you will put down your foot and then nadinig ako number 2 man di ba? Sinasabi na dapat yung mga ganyan
maparusahan. So, magpakabayani kayo. Vlogger na uploader, at saka si cyclist Alan, kung ano man ang pangalan mo. Kung kulang sa tingin mo, kulang ang proteksyon, message ka lang sa akin, no? Message ka lang. And I will protect you. With my team, I have a team on standby, and we will be there for you 24/7. We will protect you with our lives, you and your family, no? For free. For free. Puntahan ko lang si Wawawi. Ay, nako, si Wawawi, veterano yan. Kahit sino, hindi yan natatakot. Pati yung mga gangster niyan, kahit sino, kayang upakan yan. Oy, merong gun ban. Hindi nila kailangan ng baril. Hindi nila kailangan ng baril. Ice pick lang ang kailangan yan. May gun ban, May grenade ban ba? Wala naman ice pick ban eh. So, kung sa tingin mo kulang yung just communicate, no? And walang biro. We are offering our protection sa iyo for free. And we will guard you with our lives, no? Serious yun. Okay. Ron David. Good morning, Sir Dado, at sa mga Kapinoy survivors. Maraming salamat, Brother Ron David. Ulit, sana gawin na lang siya persona non grata sa Pilipinas, yung pulis na puro kasa, wala naman palang ibubuga. Hindi, matapang yan kasi alam niya may mga kapwa pulisyan na nasa serbisyo pa hanggang ngayon, at meron pa yatang kamag-anak sa serbisyo eh. So kaya nga ang sabi ko wag kayong wag hayaan niyo hayaan niyo na lang. Hayaan niyo na lang siya na makasuhan. Wag niyo nang katigan, no? Kayong mga pulis na matitinong tao at mahalang serbisyo, mahalang kapwa Pilipino, just let justice prevail, no? Kitang-kita naman, ang daming ebidensya. But Cyclist Alan and uploader, and even the security guard, may security guard doon sa video na nagtatraffic siya kasi papasok doon ay nagtatraffic, pinapigil na ganyan, maantras yung van. Pati yung nandun yung security guard, nakatayo lang siya doon, witnessing everything, no? Nadidinig niya yung altercation, yung sinasabi. So he can also testify. Well, anyway, yung video mismo is a testimony. Kaya admissible naman sa korte. Let Attorney Fortune do his thing to defend you. Di ba? Pati si Attorney Fortune, kung kailangan mo ng protection, connect ka lang sa amin. Dado G. Enrique, Facebook message. Okay? Serious yun, serious kami. Hindi naman pwedeng persona ng grado. Ginawa mong ambassador, ng China, thank you ulit sa comment. Wala naman pala ibubuga nga Jeyo Sabado, importante sa mga Pilipino yung may malasakit sa bayan. Oo nga Heroes Day pa nga. So, sana you move forward, no? Alan and the uploader. Hintayin natin kung ano magiging nila. Pero nag-message na kasi si Alan kay Attorney Fortune na ayaw ng pamilya niya. So, I hope you reconsider, Isipin ninyo na maraming Pilipino pa ang mabibiktima ng mga ganyang klaseng tao kung hindi sasampulan. Kaya, sample, di ba? At gobyerno natin. PNP, something's wrong dun sa licensing ng mga dibaril na tao, no? Yung LTOC na yan. License to own and carry firearms. Possess firearms, no? LTOC.
ang ano, baka may mali dun sa neuropsychiatric test ninyo, no? So, paki-review. General Lacorda, paki-review. Kasi kung may mga kung kunyari yung gobyerno proceeds with the arming our reservists, imagine may 1,000 kang ganyan, Diyos ko, 1,000 Gonzales. Di talaga matakot ang kababayan natin. Hindi natin kailangan ng mga mainitin ng ulo sa kalsada kasi delikado talaga. Kawawa yung mga tao. In the first place, kung hindi siya pumasok dun sa bicycle lane, hindi mangyari yan. Kung hindi siya bumaba ng kotse niya at hindi niya kinabig ng kaliwa yung kotse niya, hindi mangyari yan. Hindi siya bumaba at hindi siya nangkasa. Wala wala sana Hindi siya ng batok. Nanakit siya ng tao So yun yung mali niya, no? Now, ang sa akin, ang hinihingi ko nga, mag-ano ka na lang, and this will go away. Walang korte-korte. Mag-public apology ka. Animal ka, Gonzales. Mag-public apology ka. Hindi yung ang mukha mo, ang tigas pa rin, ha? Walang ka-remorse. Wala kang pagsisisi doon sa ginawa mo. Ikaw pa yung mayabang ang dating, ha? Sabi ko nga, kung sa akin mo ginawa yan, yari ka sa akin, Kung ako'y natapatan mo, Okay. Cool ka lang. Okay. Jemboy Antonio. Masayang buhay, sir, Major Iking, at sa lahat ng mga Pinoy Survivors Community. Maraming salamat, Jemboy Antonio. Kalma lang, sir. Cool ako. Habang tumatagal, dami naging kamoteng tamukyo na pulis. PNP, pulpol. Hindi lahat. PNP, pulpol na mga pulis, protector ng mga pera, sigurado, absuelto, areglo na yan. Yun yung sinasabi niya, nagkaayos na sila. Friends siya ng hepe ng QCPD, ni General, hindi naman siguro. Cover up na, basic, may pera, mayaman, bayaran para walang kaso. Pero si Attorney Fortune, bike fanatic. Fanatics pala. Kakasuhan yung ex-policeman. Nagsabi na nga si Fortune, hanggang administrative lang ang kaya niyang gawin. No? Kaya nga, he's going for the revocation of the license. Baka mamaya, suspendido lang yung lisensya niyan for how many Sana, forever na hindi pwede magmaneho yan. LTO, kung sususpendihin nyo lang yan, LTO, kung sususpendihin nyo lang yung tao na yan, na privilege lang naman ang pagmamaneho, no? Babalik yan sa kalsada ulit. Yung mga ganyan, hindi na dapat. Bigyan ng pagkakataon ulit na magmaneho. Maghanap siya ng driver niya, magmaneho para sa kanya. Animal yan. Pagka yan nabalik sa kalsada, hindi magbabago ugali niyan. 63 years old na yan. Mananakot ulit siya, mangkakasa ulit siya. So, ang kailangan niyan, behavior modification. No? May anger management issues yung tao. Kaya hindi dapat yan pag magmaneho sa kalsada. At delikado ang kapwa Pilipino. Pagka yung jeepney driver, taxi driver, bus driver, tricycle driver, may kasalanan, tanggal ang lisensya. Kaya kasi nyo. Pero ito, merong kinakapitan. At sa judiciary pa raw at dating, baka may connection pa to sa kung kaninong sindikato, no? Baka lang naman. Suspension lang ang gagawin ninyo sa kanyang lisensya. Hindi. Revocation, talagang hindi na pwedeng magmaneho. Huwag nyo nang pabalikin sa kalsada yung animal na yan. At kayong mga busadong driver, let this be a wake-up call. Huwag kayong masyadong arogante. Pare-pares tayo Pilipino Hindi dapat tayo ganyan Pero kita nyo, no? Kasi ang paniwala ninyo, mas mataas kayo kaysa sa kapwa Pilipino ninyo. Dapat hindi ganun Pilipino, pare-pares tayong kapwa Pilipino. Hindi dapat na dog eats dog, no? Hindi
Para kayong mga asong ulod sa kalsada eh. Kaya hindi dapat pamarisan. Dapat nga madala eh. Dapat kasuhan. Ay, nako. Huwag magpapatakot kay Kalbong Expo. No? Huwag magpapatakot. Ganun na lang ang title ko siguro. Huwag magpapatakot kay Kalbong Expo. My team of Rangers will protect you 24/7. Ngayong araw ng mga bayani, pairalin ang pagkabayani. Ay, nako. Pag natakot kasi kayo, hinihikayat ninyo na mangyari ulit yan. Sana, isipin ninyo na yung kapwa Pilipino ninyo, you will be doing them a great favor if you see through na mag-testify kayo, magkasuhan, mag-testify kayo, huwag kayong matakot. That's why we are offering our help. I am offering my life to you. Okay? Bihira akong gawin yon. Pero nakikita ko kailangan mo, napi ka, I am offering my life to you. And I know na we are in the right side, no? Kaya yung mga ganyan, sa demonyo yung mga ganyang klaseng tao eh. Kaya dapat ang mag-triumph ay yung katotohanan, kabaitan, no? Hindi dapat pairalin yung evil, no? Amen. Dahil sasabihin niya na yung mga vloggers, he's calling on the vloggers to be responsible. Eh, ikaw, have you been a responsible driver? Have you been a responsible, were you a responsible gun owner? Nilabas mo yung baril mo, wala ka pa yatang permit to carry eh. Baka yung baril mo, pambahay lang eh. Ayun pa eh. Police, hindi nyo ba inimbestigahan? Tapos sinurrender niya yung baril niya? Ba't nyo susurrender? Bakit, ano yung issue doon sa baril na sinurrender? Lahat ng baril, sinurrender. Ba't hindi nyo pinusasan yung tao na yan? Siya pakita. Kasi hindi na yan mapapansin kung hindi nag-viral, kung hindi nag-upload yung tao, at saka hindi senior ni Attorney Fortune, kaya nga nag-viral eh. Tapos ngayon corrective measure, magpapapreskon yung tao, sinama ninyo, pero sana man lang yung uploader at saka si Alan pinagharap ninyo. Wala, takot na takot eh. Bakit? Kasi the perception is, pati kayo kakampi. UCPD, General Torre, even if matinong pulis ka, I'm sorry, the perception of the people is, kinakatigan mo eh. Kinakampihan mo pa eh. Di ba? Even sabihin mo na tinext si Alan, yung perception ng mga tao kasi, tinakot na eh. Natakot na eh. So talagang, nagkaayos. Yun ang ini-stress ninyo. Nagkaayos. What about yung katotohanan? Sino ba talaga dito yung na-aggrieve na party? Si Gonzales ba? Hindi, di ba? Ang nabatukan at nakasahan ng barel at pinagmumura, yung cyclist. At tapos, meron pang message, itong Gonzales, kung sino man, dun sa vlogger na yung uploader at madadamay daw. Tinakot eh. So ngayon, natatakot itong mga tao. To serve and protect kayo eh. Anong klase yan? Kaya kayo, you are adding injury dun sa image ng police na supposed to be, malapit kayo sa mga tao, sa kababayan natin. Doon sa matitinong tao, hindi doon sa mga tarantadong tao. Sama na nga ng papel ng pulis, hirap na hirap yung itaas na ayusin yung Sila ba to, inaayos yan. Lahat ng mga dumaang
Si Magalong inaayos yan eh. Lahat tong mga matitino, sila Lacson. Itong, naku, Diyos mio. Tapos here you are. You will appear na parang kumakampi kayo. Kaya nga, easy-easy lang. In all the actuations ninyo, hindi dapat na the perception in the end of the public, no, that you promise to serve and protect, hindi magiging, teka muna, bakit parang ang masama pa dito yung cyclist? Mario Joseph, only in the Philippines. Kaya kita nyo ngayon, na dapat confident yung tao, matapang yung tao na to move forward and then paila ng kaso because he is exercising his right na inagrib siya natakot tinakot, and kayo nagiging instrument pa kayo sa pananakot. At itong si Gonzales, siya pa ngayon ang mukhang biktima. Animal yan. Mukhang biktima pa. Kitang-kita naman sa mukha, hindi nagsisisi doon sa ginawa niya Nako. Kaya kung magpatakot kayo, uploader at saka sekdisalan, walang mangyayari sa atin. Hintayin na lang natin mangyayari ulit yan. Ilang beses na. That's why Filipinos, you have to stand up. Mga Pilipino, you have to stand up to make this country na pumunta, tumahak sa tamang landas. Each one of us merong contribution. At kung ang magiging contribution lang namin, ako ngayon, is to advise you and to offer you the security. Huwag ka matakot, move forward, babantayan ka namin, and offer you our lives. Baka yung mga tao ko ayaw Pero may kakampi ko. Langit ang kakampi ko Hindi ako natatakot. Sino magte-threat? Sige, subukan nyo, mag-threat kayo. Subukan nyo. Ay nako, at kakarmahin kayo ng sobra-sobra. Kaya kita nyo, kinakarma na nga yung tao. Yan si Gonzales, kita mo na. Kita mo na, Willie Gonzales, kita mo yung ginawa mo. Pinairal mo kasi init ng ulo. Pinairal mo yung karakter mo na pagka-arogante. Kita mo ngayon ang balik sa'yo. Tapos sasabihin mo, be responsible vloggers. Gago, pinagpiestahan ka tuloy. Di ba? Pero may ibang vloggers kumakampi kay, Willie Gonzales. May kumakampi naman. Ay, nako, ano ba yan? Anong reasoning meron ng mga tao, Ay, so, Jemboy, maraming salamat. Jemboy Antonio. User, Golf Zulu, 1, Whiskey, Kilo, 5, Juliet Papa, 3, Victor. Haba, User, ang Pilipinas na maraming inept, inutil, abusive, kailangan talaga strong leader na no nonsense, hindi corrupt. Sana nga kagaya mo Sir Iking, ang nasa gobyerno at si Ben Tulfo, best leader we never had. Maraming salamat for the trust, User, maraming salamat. Pero nasa sideline lang tayo. At least nakapag-vlog kahit papano. At we will continue vlogging hanggat sa kaya. Kukall out lang natin talaga yung mga nakita nating mali. Ito talagang kitang-kitang mali. User, Golf Zulu, 1, Whiskey Kilo, siya pa rin. Sila pa nakapalo sa ulo, sila pa tumutok, hindi naman tinutukan, kinasahan. Nagpapaawa effect sa media, di ba? Kita mo? Pati si User, yun ang basa. Kasi doon sa press conference, makita mo naman nagparang papaawa. Why was he given that opportunity to speak out and then be in front of the camera na talagang parang, ang dating nga parang kinakampihan pa.
You know, General, Torre, no? I'm sorry for you. Kasi, yun nga naman, hindi ka naging general. Dahil nung binanatan ka na interview nila na Doris Bigornie, nagagalit ka eh. Kasi nga, yung paratang sa'yo. Hey, General Torre, may man, PNPA to eh. PNPA, class 93, I think, no? Class 93. Tinignan ko eh. Kasi kung mayor to, mamalasin sa akin eh. Pero PNPA eh. You know, ang doon, General Torre, with all due respect, kung ang intent mo eh para tapos na to, no? Kasi nagba-viral, gusto mo ayusin, etc., etc. Sana nag-restrain ka ng konti. Kundi kaya, kung magpe-press con, kung hindi sumasagot si wala na lang press con, bahala na lang sila anuhan. Kasi lumalabas yung press con na yun, parang one-sided. At kayong mga polis, kumakampi pa sa isang ex-polis na dismiss sa serbisyo. Parang kumakampi kayo dito sa tumanggap ng 650,000 na nagpalaya ng 2 Chinese national na parang napaka-importante nitong taon to at binibigyan ninyo ng suporta. Even if you do not have the intention, the perception of the people you're supposed to serve and protect, ganun. Kita mo, sabi ng isang commenter natin, sabi ni user, hindi to drug user. Sabi ni user, isa nating subscriber. Siya na nga nakapalo na ulo. Siya pang tumutok, hindi naman natutukan at nagkasa ng baril. Nanakot, no? Nagpa-awe effect pa sa media. Kaya mga vlogger, be responsible. Gago ka pala eh. Ikaw nga hindi ka responsable na gun owner eh. Hindi bali yung vlog eh. Pinapakita what you see is what you get. Nag-vlog, nag-comment yung mga tao. Ngayon nagagalit ka kasi yung mga comment eh, kawawa yung pamilya mo. Gago! Paano yung pamilya nitong binatukan mo? Di ba may pamilya yan? Ano makita? Ay si Papa. Bakit ka nagpabatok? Kita ng buong mundo. Kita ng buong mundo, nabatukan si Papa. Tapos gumanong-ganon lang ng baril. Mukhang hindi pa marunong magkasa ng baril. Kasi parang may naka-chamber eh. Parang half-cock lang eh. Pananakot lang ang ginawa ang tarantado eh. So, hindi naman, ay nako, sira ulo. Nagtatapang-tapangan lang eh. Tapos ganun pa, di ba? Ganun din kaya siya katapang kung nasa jungle siya ng Hulo, Basilan. I doubt. Dako tiyan, laki ng tiyan. Ulo, upaw, kalbo, patola talaga. He. You see, galit na galit yung tao. Tapos ikaw pa ngayon, kunyari, mananakot ka, Expo Gonzales. Ikaw pa ngayon mananakot, gagamitin mo ngayon the law, no? Doon ka magtatago sa bestida ng batas. Pilipinas, tarantado kayo mga ang tatapang ninyong gagawa ng kalokohan tapos nun biglang kayo pa ngayon yung nasa tama. Ay nako. Excommunicado. Ma-excommunicado ka. Ma-audit ka. Sabi sa'yo, wawawi, audit. Ay nako. Mag-sorry ka publicly. Yun na lang ang lusot mo. Mag-sorry ka publicly, Willie Gonzales. Mag-sorry ka na lang publicly and then, from the heart, mag-sorry ka, no? Right in front of everyone. Kausapin mo yung si uploader at saka mag-sorry ka na lang. Para hindi ka ma-excommunicado, hindi ka ma-audit, no? Ng taong bayan. Seryosohin mo yun. Mag-sorry ka. Binibigyan ka ng 2 linggo, mag-sorry ka. Thank you, user, for the comment. I like it when you are commenting na from your heart, eh.
Kasi nakikita yung totoong nararamdaman ng mga tao, no? And for having the courage to speak out and then say, comment yung nararamdaman ninyo. Kasi whenever nagpapatakot tayo na baka kasuhan tayo, baka kung ano, yung may mangyari sa atin, wala na, nananalo na yung kasamaan. That's why when a few good men does nothing, tama ba yung English ko? Kung ang mga matitinong tao ay walang ginawa at hinayaan na dumating ang kasamaan, manatili at mamayagpag, patuloy na nandyan yung kasamaan at makakaugalian na natin na nandyan talaga. Tignan niyo yung corrupt na politiko. Tignan niyo yung mga politiko. Nakaugalian na natin pagdating na eleksyon, pangako. Tapos nun, boboto natin. Pagkatapos nun, wala, ampaw. Ampaw, tas reklamo tayo. Pero tahimik. Tahimik lang tayo kasi wala naman tayo, botante lang tayo. You see, when we do not stand up and affirm what is our right, what is supposed to be the norm. Itong mga tao to, ina-empower lang natin, itong animal natin. Ito, sumusweldo lang to eh. Sumusweldo, tarantado, nabubuhay siya, binubuhay niya yung pamilya niya from taxpayers' money. Tapos, manggaganon siya, mang-aabuso siya. Di ba? And then ngayon, magpapatakot kayo. Magpapatakot ka, Cyclist Alan at vlogger. Walang mangyayari. And we deserve a country na ganyan. We deserve a Philippines na PI. Di ba? Because we allow it to happen. I wish you would consider, ngayong araw ng mga bayani, magpakabayani kayo. Huwag niyo isipin ang sarili ninyo. Because when I offer myself and whoever volunteers sa mga team ko, dami yan. Kasi when you do communicate at sabihin mo na, sige sir, papailan ko ng kaso. At I am holding you for what you said na you will offer protection. I will, and a lot of people will go forward. Even itong mga subscriber natin na nandito, they will go forward. Even if I have to sit or sleep outside of your house, kung meron kang garahe, doon ako. O kundi kaya, basta doon sa doorstep mo, I will be there. Kahit saan ka pumunta, hindi na ako papasok sa CR. Hindi na, baka ma-issuehan pa tayo eh. Pati pamilya mo, no? Para lang to see this true. You stand up for what is right. Be a hero. Okay? Ay, nako. Ano ba bang di ko nasabi? Baka mabusan tayo oras eh. Kawawang mga anak mo at pamilya mo. Di ba naisip yon? Binatukan mo at yung kinasamo ng baril may pamilya din. Sinabi ko na ito kanina. Yung tinakot mo na uploader may pamilya din. Government employee ka pa naman. Shame on you. Shame on you, Willie Gonzales. Nagkaayos, yun yung ginigit mo, nagkaayos na kayo. Under duress yung tao, tinakot nyo. Lahat kayo di barel, tapos nun, ex-police ka pala, kakilala mo pala yun. Di nakita nung tao, nakakilala ka. Uy, ex-police pala to. Ano nga yung laban ng tao? Ang image ng police recently nga yung police pa ang drug lord eh. Yung police pa ngayon ng sindikato eh. So the perception ng tao, talagang under duress yung tao. Kaya nga kung ano man yung kasunduan ninyo can be discarded by any court, di ba, of law. It will be discarded kasi under duress nga itong si Cyclist Alan eh. At itong uploader, tinako to kaya tinake down ko eh.
Buti na lang nga na na-download ng iba nating kababayan. At ang outcry ng ating mga kababayan na sinasabi ko ngayon, magpakabayani kayong dalawa. At pati si security guard, move forward. At kung sino man ang naging witness, you contact Attorney Fortune, you testify. You testify. Kung sino yung nandoon, nakakita, dun sa you give your piece of information kay Attorney Fortune para tumibay ang kanyang ebidensya. Di siya makapag-file ng criminal case kasi nga yung mismong involved, mga key people, wala naman. Paano mag-testify? Paano mananalo sa kaso? Mananalo pa yung walang yan. Ma-absuelto. Kaya kung kayo nagpatakot at kayo nagpasawalang bahala, we deserve a country like what we have right now. It falls on your shoulders, sa balikat ninyo, yung responsibilidad. Sinasabi nga nitong Gonzales, be responsible. Sige, hinamon tayo, be responsible. So kung ano man yung may aambag ninyo para sa bansa natin, para sa kababayan natin, para hindi na maulit ito, hindi na tularan. Kasi pagka walang nangyari dito, tutularan yan, ganun pala lang, magkasakasa ako, kita mo, walang kaso, walang takutin ko lang O, di ba? Ilan yung ganyan? Gusto nyo gusto nyo ba pagka naglabasan ng baril, magpataya na lang tayo sa kalsada? Old West tayo? Wild West tayo? Ganon? Huwag na natin daanan yon. Meron naman tayong mga batas. Ngayon, kung magpapatakot ngayon, walang mangyayari. Itong mga abusado, nagtatago sila sa mismong batas. Pero how can a video showing yung gigil niya, kitang-kita ang ganda na ebidensya, ang lakas na ebidensya. Talo yan Ang dami niyan nilabag Your Honor, kung walang ginawang masama yan, si Expo Calvo Willie Gonzales, kung walang ginawang masama yan, bakit nirevoke ng PNP ang lisensya niya ng baril? Bakit kinuha ng polis? Tinanggap cost the cancellation ng lisensya niya and the possession ng firearms, kinuha. Binawi sa kanya. Kung wala siyang maling ginawa. At bakit yung LTO babawiin, sinasamon pa lang siya The mere fact na isasamon mo lang yung tao, bakit? Kasi nakikita na LTO, meron siyang maling ginagawa. So bakit nangihina ng loob ninyo? Yung nanakot nga yan, kaso pa yan Testify nyo lang na tinakot kayo Maraming may kakalagyan niyang loko-loko na yan Ako, galit ako dahil sa hindi ganyan dapat ang umiral sa bansa natin. Hindi ganyan dapat, mga kababayan, hindi dapat na pabayaan natin. If you remain silent, then let it be. Huwag kayo magrereklamo pagka maraming ganyan. Huwag kayo magrereklamo pagka meron ka lang, tumatawid ka lang ng kalsada, bundulin ka, hit and run ka. Huwag ka alitan lang sa parking o kaya sa parking space o kaya na nagitgitan na, lalabas yung tao, bubunutan ka ng baril, and then, mas grabe, barilin ka pa. Because nakikita na nakakawala. At kayong mga polis nga, huwag kayong basta-basta gumagawa ng statement na hindi nyo inisip yung repercussion. Masama na yung pangalan ng polis yung imahe ng polis. Kaya dapat, yung kilos ninyo, actuations ninyo, yan yung mga mista ko actuations. Na lagi ko sinasabi, actuations. Kaya nga kami yung matikas class di ba? Kami yung class ng academy na pinakamaraming general sa history ng PMA. Panay magigiting yung mga mista namin. Because ever since actuations namin ang inaano namin, whatever na mangyari. Ay, nako. Di ba? So, Andres Kabayan Vlogs, 1001
Sangayon ako sa revolutionary government. Uy, wag naman. Basta katulad mo ang gagawing leader. Hintay na lang natin na magkaroon ng ng gera with China, and then probably whatever will be the aftermath. Let's see kung mabuhay tayo, no? Ay, buhay nga naman tayo na ating mga ano. So, balik tayo kay nagkaayos, no? So, pwedeng mapawalang bisa yung inyong pinagkaayusan, yung kasunduan nyo, kasi nga, natakot yung tao natakot. Ikaw na nga yung sinampal, ikaw na yung binatukan, binatukan na ganyan. Tapos nun, kasa, kumasa siya. Tapos nun ano nangyari? Wala Ikaw pa ngayon yung kikikila ng 500, 500. Imagine that. Ikaw pa yung that's extortion. Ikaw pa yung naman lang yan to. Ay, nako, only in the Philippines. And if we do not correct it, walang mangyari sa atin, di ba? Noong time natin. Ay, nako, isang oras na naman tayo. Lucia Borata. Nakaka-inspire mga kwento nyo, sir. At marami akong natututunan sa mga kwento. Maraming salamat, Lucia Borata. Thank you, Mga kay Bislig, sorry po, Sir Dado, online church ni Pastor Apollo Sica. Okay, Pacquiao. Okay, akala ko Pacquiao Pastor Apollo C. Kibuloy. Oo nga, pwede rin, Tapos noon thank you, mga goy. Nash Benavides, may nangako, may nambebenta. Dun sa West Philippine Sea, yung barko, tatanggalin daw. May nangako. Tapos okay, may binenta. Hindi natin alam Nash Benavides, relax lang, sir. Relax ako. Relax pa ako niyan. Hindi pa ako galit na galit niyan Pag nakita niyo akong galit na galit, sarili ko, natatakot ako pagka galit na galit ako Animal kayo, sabi ni Nash Benavides. O nga abusado nga yung pulis di ba? Ex-pulis. At saka tandaan nyo, huwag niyong dadamay lahat Hindi lahat. Huwag niyong dadamay lahat. Ilan lang to sa kaing ng mga pulis. Ilan lang yan na bulok. Huwag niyong lalahatin. PNP yan ba yung ahensya niya? Hindi. Ex-police Na-dismiss sa serbisyo to. Puro na pasaway. Sa judiciary daw, sabi ni Atty. Fortune. Yun yung info niya. Nash Benavides, thank you Jemboy Antonio, PNP, police na pulpul. Protector ng mga may pera na perang pang-areglo. Kita nyo, image ng police, no? General Acorda, please do something about it. No? There is a chance pa rin na magbago yung perception ng mga taong bayan. There is a chance. Pero you have to do something about it. Put your foot forward. Tapos, BBM, please do not let this come to pass na ganyan-ganyan lang. Naapi yung taong bayan Naapi ng isang aroganteng tarantado na abusadong tao. No? So, doon tayo tumayo sa tama. Doon tayo tumayo. Mr. President, kung ikaw ang leader ng bansa, it hurts you. It really pains you to see somebody, a Filipino citizen, getting hurt by somebody who is abusive. The video shows it. So, Mr. President, please do not allow these things to happen. It is part of your term na 6 years to improve the well-being of the Filipinos, yung lives namin, yung security ng tao, yung confidence namin sa pang-araw-araw, that we can go out without fearing na may mangyayari sa aming ganyan. So,
It falls on your shoulders, Mr. President. It falls on you not to let this pass us by and then we again miss the opportunity to stand up and do something about it. Senate, sa dami-dami ng inimbestigahan nyo, dagdag nyo na ito. Imbestigahan nyo rin tong gagong to. Diba? Sorry, pero gago naman talaga eh. At kung ikaw, Willie, pinsan Willie, Gonzales you are a disgrace to the name ng mga Gonzales. You are a disgrace to society. You are a disgrace to the PNP and to the agency you are working for, kung judiciary ka nga. You are a disgrace. Sabi nga ni Mayor Joy Belma, a menace to society. That's what you are. Kaya huwag kang nagagalit pagka binabalikan ng taong bayan because aminin, real talk lang, ikaw ang nakasakit, ikaw ang nanakot, ikaw ang may violation. Huwag mong sasabihin na hindi napanood yung buong hindi alam yung buong kwento because kung ano man ang nangyari, it doesn't give you the right na hampasin yung tao at kasakasan ng baril. Kung tatanggalan ka ng lisensya ng LTO, tinanggalan ka ng lisensya ng FEO, ng PNP. Di ba mali yung ginawa mo? Kasi nakikita nila, delikado kang tao. Sino ngayon nasa katwiran? Ikaw pa? Sira ulo. Mali ka. Tapos ikaw pa kayo tatapang-tapang. Ay, wag kang ganyan. Excommunicado ka. Naku, ma-audit ka talaga. Promise, ma-audit ka. Sabi nga, accountability Nash Benavides, ang problema hindi ikaw, sir. Ang kaya lang yung maliliit. Kita mo? Ang kaya lang yung maliliit. Kaya nga nakakainis Nakakainis talaga, yun. Bakit gano'n? Bakit kasi natin hinahayaan na yung matataas, kakayanin yung maliliit? Dito nga yung napakasimple may mga tuta, malaking 3 tuta, nagigit-git yung isang maliit na tuta. Anong ginagawa ko? Kinukuha ko yung nanay, binubukod ko yung maliit na tuta, siyang pinapadede ko, sa kanya lahat ng dede. May time na gano'n para makarecover naman yung maliit na tuta. You have to do something, may intervention ka. And in this case, magpakabayani kayo. Yun lang yun, magpakabayani kayo. Hindi yung matakot kayo. Hindi yung magpapagit-git ka. And then let the bully stand firm and then sila pa yung nasa tama, sila pa yung may right, sila may entitlement. Bigyan natin ng chance yung mga kababayan natin na mag-enjoy naman ng magandang Pilipinas. And if you put your foot forward, pamilya ni Cyclist Alan, you convince yourselves. Wag yung hindi na, ayaw na namin ng gulo, ayaw na namin. Because you have the opportunity now to correct yung wrongdoing. And it falls on your shoulders na to do something right. Sa araw ng mga bayani, bigyan nyo ng sense. Bigyan nyo ng sense yung pagkamatay ng mga bayani natin. At kayo maging bagong bayani, huwag kayong magpatakot. Tumayo kayo. Okay? So, Joel Lapas, loko-loko pala itong si pinsan. Hindi ko pinsan yan Gonzales nga lang Namesake. Sige. Sa iyo ko tatapusin. Joel, kamusta na? Joel Lapas, maraming salamat sa mga comment ninyo. At thank you sa inyong lahat. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless the Filipino people. God bless everyone. Happy Tuesday. Huwag kayong magpapabaya at huwag kayong magpapatakot. Stand up for what is right. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.